Alright Lodi Bros, so isang maiksing vlog lang tayo kasi may nagtanong sa atin na subscriber natin regarding sa ano bang mas maganda o ano bang pipiliin ko, itong 450 MT ng CF Moto o yung na-review na natin nung nakaraan na Bristol Venturi 500. So tara, pag-usapan natin. Alright, itong mga sasabihin ko is based doon sa mismong naging experience ko syempre. Pero ito ay opinion ko lang ha. So depende pa rin kung meron kayong ibang opinion regarding sa bikes, sa dalawang motor na yan, nasa sa inyo yan. Pwede naman kayo magbigay ng comment. Pero ano lang tayo, kumbaga friendly comment lang sana. Una-una sa lahat yung deciding factor ng karamihan, which is the price. Karamihan, hindi ko sabing lahat, pero karamihan ng tao, lalo ng mga ordinaryong tao, ang pinag-uusapan na muna is presyo. Kasi syempre before mo itapon yung hard-earned money mo, di ba? Kailangan mo munang malaman magkano ba yung motor na gusto mo, kaya ba, bago mo pag-iipunan. So presyo. So si CF Moto 450 MT, which is ito, is nasa around 329,000 pesos. I-round off na natin, 329,000. While si Bristol Venturi 500 is around 358,000. So ang kanyang difference is around 29,000. Pero bakit mas mahal si Bristol Venturi 500? Doon pa lang sa pangalan ng motor mismo, yung tawag nila sa motor, andun na yung sagot. Para sa akin there's no replacement for displacement. Lagi ko sinasabi yan. Ano ibig sabihin nun? Syempre mas mataas ang engine capacity, which is si Bristol Venturi 500 is around 471cc. Ni-round off na lang nila sa 500 pero actually nasa 471cc lang naman yung capacity ng engine. But still, mas mataas pa rin siya ng 22cc kaysa kay 450 MT na ito, which is only around 449cc. So there's no replacement for displacement for me. Yun lang. Kung pag-uusapan naman natin is ibang features, may mga part na lamang din talaga si CF Moto 450 MT. For example, sa display, mas gusto ko yung display ng 450 MT kaysa kay Venturi 500. Why? Kasi ito ang ganda na ng itsura, oh. Modern na siya. Parang tablet. And then very easy to read, tapos full color TFT siya. Kasi kung titingnan mo yung kay Bristol Venturi 500, parang medyo ordinary lang, di ba? Hindi ko sinasabing pangit, pero laging merong mas nakakalamang pagdating sa features. So kung trip nyo pa rin yung kay Bristol, wala namang problema. Sinasabi ko lang naman is yung 450 MT na to, medyo mas masasabi kong modern yung design nya. Ang ganda talaga tignan, ang sarap sa mata. Tapos kahit na tirik yung araw, wala kang problema sa visibility or yung sa display kasi talagang maliwanag siya. Then pangalawa, para sa akin medyo mas madaling i-ride for me lang itong 450 MT. Hindi masyadong malapad yung pakiramdam ko sa motor na to. Yun ang maganda rito. Yung Venturi 500 kasi talagang big bike na talaga. Ito malaki rin. Pero kung palakihan, parang para sa akin mas dinosaur yun. Kala mo nasa 600cc category na siya
Tapos ito, yung clutch nito, medyo mas masarap pigain. Mas magaan siya. And isa sa pinaka nagagandahan din ako sa motor na to is yung exhaust note niya, yung tunog. Parang may pagka V-twin eh. May hawig sa MT-07, mga basta mga V-twin engines. Medyo mas may character yung gantong tunog, mas brusco. Kung i-compare mo sa parallel twin na 180 degrees yung crank design niya, parang may pagka typical, alam niyo yun, tulad ng mga Ninja 650. Yan, malakas yung tunog niya kapag naka-pipe, pero yung tunog niya medyo hindi nalalayo sa mga normal bikes. Mas malaki lang yung tunog, mas sabog. Pero almost the same. So mas may character yung gantong tunog ng motor kasi nga sa design ng engine, which is 270 degrees. Tsaka kahit sabihin mong 450cc lang siya, yan, torquey talaga. So ito naman yung medyo lamang naman, si Bristol Venturi 500. Fuel consumption, yan, si Bristol Venturi 500 nasa 28 kilometers per liter average, given na mas malaki yung engine nya. Hindi ko makuha kung bakit mas malaki yung engine nun pero mas matipid yun. Samantalang ito 449cc lang siya, pero pinakamatipid na nito is around 23 kpl based sa experience ko. And pagka naman medyo waswas mode ka, nasa 19 kpl na lang. So parang 600cc na nga siya yung konsumo nya. Kahit yung 450 SR may pagka matakaw din talaga. Sa riding position, upright siya, pareho, okay naman din, parehas komportable. Pero if I will be honest enough, medyo mas kumpiyansa ako i-banking si Bristol Venturi 500 kasi yung ground clearance niya nasa 110mm lang. So mas mababa ang ground clearance for me, mas feeling ko mas stable siya sa cornering. Yun kung pinag-uusapan natin is bankingan. Pero kung pag-uusapan natin yung real, take note real purpose ng motor, which is going off-road, doon naman lalamang ito. Kasi kasing taas niya yan. Yung ground clearance ng Toyota Rush 220mm ang ground clearance ng motor na to, which is yun talaga yung purpose ng motor na to, going off-road. So medyo mas less yung worry mo sa motor na to kung medyo mas malulubak yung mga target mong puntahan na lugar. So doble ang taas ng ground clearance nito kay Bristol Venturi 500. Pero sa seat height, halos pares lang, hindi masyadong nakakalayo. So usapang gulong naman tayo mga Lodi Bros. Mas lamang sa size si CF Moto 450 MT, which is 21 ang harap, and then yung size naman ng likod is 18. While si Bristol Venturi 500 naman is around 19 ang harap, and yung likod is 17. Pero siguro preference nyo lang. Pero yun nga, kasi kapag mas malaki yung gulong ng motor, mas less yung ramdam mo yung mga lubak. The more na malaki yung gulong kasi mas hindi ramdam yung mga lubak at mas madaling isampa. So yung logic na lang yan, simple lang. Kapag meron kang pick up truck, iakit mo sa gutter, tapos malaki yung gulong, di ba baliwala lang isampa? Kung i-compare mo sa sabi mo na lang naka sedan ka, huwag mo na isipin yung bumper na sasampa dyan Pero kung maliit yung gulong ng sasakyan mo, maisasampa mo yan dyan pero talagang kakalog ka.
So same goes dun sa theory na yun sa motor na to. Mas malaki yung gulong niya. So kapag medyo may mga malalaking mga bato dyan na gusto mong daanan, mas easy sa motor na to kung ikukumpara mo sa mga mas maliliit yung gulong. Pero ang advantage lang na mas maliit yung gulong, medyo mas madaling i-propel ng makina. Na nangyayari is nagiging mas fuel efficient naman yung motor dahil mas magaan nga siya. So it depends, nasa sayo na lang kung ano yung mas pipiliin mo. Madali lang rin i-turn to ah. So usapang timbang naman, si Bristol Venturi 500 is only around 178 kilos yata sa pagkakaalala ko. Curve weight na yun ha. While itong motor na to 450 MT, smaller displacement, pero meron siyang 192 kilos na curve weight. Wala pa tong mga crash bars na yan. Dry weight 175. So isipin nyo na lang no, mas magaan pa yung mas malaking makina. So pag umaandar ka naman, hindi yun na rin masyadong maiko-compare kasi pares naman silang nimble eh. And isa pa pala mga Lodi Bros ha, si Bristol Venturi 500 meron siyang riding modes. Ito wala. So ano lang siya, switchable lang yung kanyang ABS and traction control. That's it. Pero si Venturi 500 meron siyang riding modes. Alright. So kung akong pipili I'll be honest, parehas naman talaga silang maganda. Ang hirap nga ang hirap magsabi kung ano yung gusto ko. Pero kung talagang pipili ako ng isa, I'll be honest, mas pipiliin ko si 450 MT. Okay? Kasi mas mura siya. Mas gusto ko yung display ng kanyang instrument panel. And then hindi masyadong malapad yung dito niya para sa akin, kasi mas gusto ko yung hindi masyadong bukaka. And then yung seat niya okay naman, kahit hindi naman masyadong makapal, pero mas payat. Para sa akin mas madali siyang sumakay, tapos mas madaling bumaba. And gusto ko yung design niya. Okay? Well, pagdating naman sa design, that is subjective. Pero kung akong tatanungin, mas gusto ko yung design nito, mas trip ko. Well, kung mas gusto nyo yung design ng Bristol, okay din naman. So you can never go wrong sa dalawang bike, kasi quality wise naman, pares naman din silang China bikes, which hindi ko sinasabing pangit kasi ngayon sa totoo lang, ang laki na ng improvement ng mga China bikes eh. Even yung Benelli, trip na trip ko nga yung Benelli 302S eh. Sayang wala lang akong mahiraman dito sa Palawan dahil wala pang meron nun dito na motor na 302S. May nakita ako TRK 502, pero 302 wala pa. Anyways, so bahala na kayo mga Lodi Bros kung gusto nyong mag 450 MT or kung gusto nyong mag Venturi 500. Para sa akin parehas lang naman eh. Basta importante masaya ka sa motor na bibiliin mo. Para sa akin basta kontento ka at nami-meet niya yung expectations mo, and yung tuwing ipapark mo siya is mapapalingon ka, yun na yung motor na para sa'yo. Okay? So I hope nakatulong ito sa mga nagtatanong kung ito bang 450 MT or Bristol Venturi 500. Goods naman pareho yan eh. So thank you for watching, and this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.